Ay kanilang marksman and potentially XP lane. The thing with Rora though, yung edit nila napupunta kay ano 'di ba, kay Edward kadalasan. Edward, yeah. Chotig siguro. Pwede, yung Tigreal para kay Mr. Hitman. Mr. Renny J. Akala ko Mr. Hitman yung Pwede, Sir Hitman. Oh. Pero ngayon kasi, regenerate ngayon ang tema nila eh. Oh, Renegenerate. Kala ko Renechu 8 eh. out of 10. 8 out of 10. Renege. Nice. I think, Ito, kahit pinag-plus ko lahat ng mga punchline ko, hindi pa aabot sa 8 over 10 na single punchline ni Wala Wolf. eh. Iba kasi pag si, ano, si Wolf ang bumanat eh. Pag, Yun, pag si Wolf ang ayun! bumanat, sapat. Tandaan mo, comedic timing. comedic yan. timing. Sa Sorry, delivery sorry. yan. Pero ito first pick ang FNOP. Pagdating sa second phase, again, yung marksman nila ay nawawala pa. There goes a 1-1. So, ang mga naiiwang option dito is yung mga Carry, Claude, or baka may baong pang mga Clint. Kasi ano din naman, this time around, nakaharit pa rin yung Aurora. Pwede yata mag-Arlot dito yung FNOP. Kaso that leaves them that Phoveus option para sa Aurora. Yeah. Parang kung ma-open yung Phoveus. Open pa din Chotig right now. Pwede no? Kunin nila yung Tigreal. Okay, But there's the Moskov. Ah. Oh man, Phoveus. Phoveusable. Pili ko Phoveus Sicilian eh. Oh. Let's go. Let's go. Alam mo, hindi tayo pinahiya ng Yue nung last game. Pwede pa to. Bakit kay Yue talaga yung pangalan niya? No? Hindi mo siya kailangang bigyan ng moniker. Kasi Wag pag na, Yue na yun. lumalabas yung mga ganong plays, mapapasigaw ka talaga, Yue. Pero Valen siguro yung kunin nila. Phoveus Valen. Aurora. Rora. Sicilian. Pero Cecilio na yun eh, mainit na eh. Pwede, kasi pag yung Gatot Kacha, pag ginamit yung Avatar of the Guardian, pwede niyang, pwede niyang ambangan ng Sanguine's Claw. Sanguine close. Sanguine Claws Yeah. pala. Cho. And then Rene Cho. Rora nga. Alright. Wait! It's finals game eh. So talagang kukunin mo yung ML na magpapadali ng buhay mo. Ano rin to ha, 100% yung win rate ni Yue sa Aurora. Although may tig. May tig si Brusco. Tig. Tigreal is perfect. Khalid siguro next option nila, tapos gatot yung lagay. Or Pwede. maganda ba magkadya? Ay, hindi. I think Arlot din pala pwede. I think Arlot or Tig, yung Parang best choice. may lockdown sila dun sa Harit. Actually, Arlot. May panglabas nga. nung Harit sa Summon Force. Yung Tig is a great counter against the Alpha, even though may Aurora na counter set. Meron ka pa namang Moskov and Gatot Kacha to re-engage. Yeah. Yeah, pwedeng mag-Arlot pa dito. Ito nga, Fnatic Onyx, para lang din naman na kay Bruce ko na mapupunta yung gato. Oh! None of the above. Laban na sa Cho. Ginawa nila, ginawa ng Aurora to nung Game 1. Yung panalo pang-cancel, nila. Pang-cancel. Kaso problema dito, may Harit ka, may true damage ka sa Alpha, tapos may lockdown ng Aurora. Nakakapag-cancel ka ng combo, pero makakancel din combo. Burstable. Burstable lahat ng heroes dito sa side ng F-top. And again, potentially hawak ng Aurora dito yung early game if makahanap sila ng snowball dito para kay Demon Kite. And that will allow them to transition with the Harit in the mid game. Yeah, for sure. Kaya nga, again, for Aurora, kailangan lang nilang bigyan ng espasyo si Domeng. And that's what that's what Renegade. Lane pa niya nilalaro Explain pa itong nun. show na to. Pero ngayon nagbabalik in the roam role. At mukhang ito na nga ang isang gagamitin niya for a very important game para sa Aurora MLBB. Agarang pumasok si Edward. Ayan ang zona. Agad ang masuzona of the night. It's gonna be Brusco. Pero dumating ang mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Kaya naman patay si Edward. Double kill agad para kay King Kong at diretso pagong para dito sa Fnatic Onyx. At si Kurt ko talagang ang layo ng napuntahan para na ma-zone yung player ng Aurora. Kumbaga sinone out niya na talaga. Pinabalik na niya ng lane. Mag-farm ka na lang ng minions dyan, Yue. At mukhang ang turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. At rekta sa jungle ang gagawin ng FNOP. Pero hindi na nila itutuloy pa dito sa Orange Ball. Grabe respeto din dito ng Aurora, by the way, sa rotation ng Fnatic Onyx Philippines kasi alam nila na may tendency na after an objective, dediretso dun sa may jungle. Kaya yung ikot din ni Edward is if ever magkaroon ng threat from FNOP ay ready siya or prepared ang kanilang team for the counter set. So ngayon sa game natin, for FNOP lamang sila pag sa goal. Tsaka ready si Edward no mag-flicker. Yes. For every time na up yung flicker ni Edward, nag-aaral talaga siya ng play. Nagamit na ni Bruce kung I'm offended, pero yung counter play mura kay Rene J. Classic, baka Rene J. Cho TikTok play. Pero
hindi pa secure yung kill against Brusco, pero nagkagamitan ng mga flickers at parang mala-flicker yung paglundag dito ng mga players na F-Nopa. Edward ang napatay sa may bottom lane. Bumabalik na naman tayo sa mga trades na binanggit mo kanina. Grabe yung trade na ginawa nila doon. Walang katapusang crowd control para kay Edward at yung damage na nagagaling kay King Kong, napakahapdi na agad ng Suyu. 3-0 in this game. Lahat ng kills na hawak ng Fnatic Onyx ay napupunta sa tamang tao, sa tamang hero na early game dapat napakasakit. Alam mo, at this point, kung ikaw ang side ng Aurora, yung tempo na ganito na nauuna din sila at somehow ay pwede na i-continue na for Fnatic Onyx Philippines naman as long as 3-0 si King Kong. Magiging madali para sa kanila at biglang sinalubong na lang bigla si Domeng sa itaas. So napaka-crucial niyan ngayon. Nag-iinit na ang makina ng Fnatic Onyx at mukhang itutuloy pa nila dito sa may mid lane. Agarang babagsak si Rene J. 2 kills na magkasunod. At dahil dyan, 2,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx as we head on to our second turtle of the game. At kontrolado din ito ng Fnatic. Oh, yun yung sinasabi natin na naglo-long lane si Yue dahil laging nasa riverside. Yung Fnatic Onyx Philippines kasi di ba normally doon sa may bush, ay wait lang, sa may bottom lane, nakuha at natalunan dito si Edward pero buhay pa rin. Pero sa ilalim ng torre, dive ni Kirk. Kirk is down at nagkakapalitan na ng mga skills sa may bottom lane at shutdown na nga. Baka Renny J. Cho, sabi ng Aurora. Nakabawi kahit papano ang Aurora pero 2-for-1 ang naging trade doon. Si Edward ay mabubuhay na rin pero Turtle sinisimula na ng Aurora MLBB at si Brusco ay nahihirapang makalapit. Half HP on the Turtle. Mukhang libre na itong makukuha ng Aurora. Oh, tsaka kapit na kapit si Renny J dun sa Wave the Dragon niya. Parang pwede pa siya sumipa anytime. Nagamit dito yung Purify pero Super Friends ay buhay pa rin. Sasalubungin dito si Demon kahit ang mga players ng Fnatic Onyx Demon Philippines makunat pero masakit ang damage ng Fnatic Onyx. Kaya naman patay ang Smiling Demon. Si Kirk naman ata ang isusunod nila pero si Edward ngayon ay kailangan ng tumakas. Fnatic Onyx pa rin ang nakakalamang pero nahati na ng Aurora MLBB mula 2,000 to 1.2. So parang ibig sabihin nito, once na aggressive yung kalaban mo, kailangan aggressive ka rin. Parang yun yung naging change or yun yung naging shift for Aurora. Kaya medyo nakakagawa sila ng play. So for Fnatic Onyx Philippines, ganun din naman, sinasagot din nila pag may nakikita sila ng player from Aurora. Nagsasabayan sila eh. Itong 1K gold lead kasi kahit pa sabihin mong may konting lamang ka, kaya ka pa rin sabayan in a team fight. Basta tumama o mauna ang mga abilidad ng Aurora MLBB. At nakikita natin sa damage na hawak ngayon ng Aurora MLBB ay sapat na ang kanilang bawas kung tumama ang Spear of Alpha ni Demon Kite. And of course, yung mga play na nanggagaling din kay Yue. Tandaan natin, kahapon ang mga naging signature play ni Yue in their series against Falcons AP Bren ay yung mga flicker na engage from this Aurora pick. Oh, tsaka yung mga latag niya ng Frigid Glacier ay ramdam na ramdam. So parang hindi mo maiisip. Minsan kayo Pride of Ice niya ay ginagamit niya para mabait na okay, target ako, naka-yellow ako ngayon, pwede kayong pumunta anytime. So by the way, meron concealed play sa may bottom lane. Si Kirk yatang namataan ng Aurora pero naramdaman din niya. So ginamit agad yung Avatar of the Guardian. So Tori na lang muna ang kukuhanin dito ng Aurora. One objective down. Pero ganun din ang sagot ni Kenra sa taas. Trade lang ang gagawin ng parehas na kupunan. Wala pa namang mamamatay pero 10 segundo na lang bago lumabas ang huling turtle ng larong ito at mukhang medyo mas malapit ang Fnatic Onyx around that area at napoke pa nga si Edward Demon. Kahit nakita na rin ni Super Prince pero mauuna talaga si Renny J around that Lord ng turtle. Alam nila na kailangan talagang merong vision for the team. And yung turtle dito ay talagang inaasam na mga kupunan. Pero isa sa mga inasam ay si Edward pero siba kay Renny J. So alis mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Wow! Si Brusco at Yue. Ito yung sinasabi ng mga set na play na kailangan niya. Si Kenra sa gitna ng mga players ng Aurora ay mapapatay dito ni Renny J. So 2 players down sa Aurora, 3 naman sa F-Nop. Ayan na ang harif ni Domeng. Hindi man masyadong nakakuha ng early game ay ngayong mid game naman ay ramdam na ang kanyang bawas. Yes, nakapag-free hit si Kendra. Pero yung AOE damage ng isang Harith ang nanaig doon sa turtle fight na yon. At dahil nga sa pagkapanalo ng Aurora ay magiging even na at mawawala na ang gold lead na hawak ng Fnatic. Alam mo buong MPL Season 14 parang nakadikit na sa pangalan din ni Domeng bukid sa Moscow ay itong Harith even during playoffs
So talagang gamay na gamay niya kung paano sasayaw sa gitna ng mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So kailangan mag-regroup ngayon ng Fnatic Onyx Philippines kasi yung 2K Gold Lead napunta sa Aurora, 600 ang lamang nila. Oo, at ito na nga, exciting part na naman ang ating inaabangan dahil pantay na naman ang parehas na kupunan. Ibig sabihin nito yung damage na pwede nilang batuhin ay halos pantay lamang. But in terms of late game scaling, no, I would say na maganda pa rin na meron ka bang split push kay Kedra. But in terms of raw damage, naman dito si Domeng. Oo, tsaka kaya kailangan ditong maging maganda yung sabihin na nating setup play from this post fives. And saktong-sakto na parang kontrahan kasi to yung Chow at tsaka yung Ruby. Parang hirap pumasok kung Chow ka kapag ka merong nag-don't run Wolf King na Ruby sa harap mo. So labanan na rin to ni Rene J tsaka ni Brusco. Even, lahat na. Nag-player head-to-head tayo. Lahat pala ng mga players ay inikutan natin. Nagkakontrahan na at nahila na nga yung isa. Hindi na ata makagalaw si Rene J. Papagsak ang Hitman. Pero nandun sa likod si King Kong. Nandun na naman si Kirk at si Yue ay wala na rin. It's go time na daw, sabi ng Fnatic Onyx Philippines. So dalawang players nga kanila nakuha. So kailangan mag-reset ngayon for this game. Kung ikaw ang Aurora, dedepensa nila yung Torre dito sa may gitna. Pero tatong players ng Fnatic Onyx Philippines ang ready atang sumira. Grabe yung crowd control layering na meron ng Fnatic Onyx dito. The moment na mahila ka ng isang Ruby via that I'm offended, ay expect mo na may lalapag na internal guard at tuloy-tuloy na yon kasi may avatar of the guard dyan ba. Pwede mong isa-isahin. Pero by the time na umabot ka sa pangatlo o pang-apat na crowd control, most Hirap, likely, patay ka na. Oo, sobrang hirap na parang hindi mo na kayang kukuhanin kung ano pang pwedeng iba to. Kasi aside from the crowd control, meron din damage. Yung ilan sa mga crowd control. So ito, nagkabaliktaran na naman. Fnatic Onyx Philippines na naman yung lamang pagdating sa gold lead. So crucial ngayon yung Lord na sinisimulan by the way ng Aurora. Kailangan matahan, kailangan mahanap yung mga tamang tao. Half HP on this Lord. This is the first Lord of the game. Hindi pa naman ito yung dumadamba, kaya naman kalma muna ang ating mga teams. Hindi pa ito yung pinag-aagawan ng lahat. Pero for sure, yung mga players na, yung mga nanonood sa mga players natin ngayon ay hindi kalmado. Sinabi nga nung ibang mga casters natin buong mga playoffs na parang hindi ka pwedeng kumurap. Kasi isang pikit mo lang ay pwedeng iba yung maging sitwasyon ng laban. Imaginein mo kung last game nag-CR ka, pagbalik mo si Yue, Ano nangyari? nag-scale na ng late game. Bawal ka talaga mag-CR kapag ganitong klaseng laruan. Pero si Super Fritz, half HP na. Si Rene J ay naghahanap ng magandang angulo. And this might just be a really good play for the Hitman kung may mahanap siyang high priority target dito. Okay, so nagka-reveal na ng pwesto by the way kasi si Demon kahit nalaman niya nandun mga players ng FNOP, bibitawan muna yung Lord. 10 minutes pa lang naman. Sinabi daw kasi ni Womi, kalmado muna, kakalmahan muna nila. Maraming salamat sa dalawang teams na sumunod sa shot call ng casters na ngayon mukhang hindi na nasusundin pa dahil mukhang nahanap na nga nila ang mga gusto nilang hanapin. Super Friends, looking for Rene J, hindi natama ang poke. Half HP na naman muli para sa ating Lord. Demon kahit ang hawak pero nandyan si Brusco, nagkakilaan na boss. Pulsuhan na talaga to. At kita natin napakaganda paglatag. Napakaganda paglatag ng skills para din sa Aurora. Even Yue on a tragic nature. Yung ultimate dito ng Demon Kite. So dala ng patay sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Sila ang may chance ngayon. Yung Aurora na makuha. Yung Lord at masesecure na nga nila. Grabe yung pag-burst na nagmumula sa Aurora MLBB. Nahanap si Kirk, nahanap si Brusco. Wala silang pake kahit yung dalawang yon ang pinakamakunat na miyembro ng Fnatic Onyx. Alam nila na sapat ang kanilang bawas kaya binato na nila lahat. Considering na pati yung Alpha, yung katawan ni Alpha, yung Spear of Alpha, binato na nila sa dalawang tank. Talagang winasiwas na nila. Parang okay na to. Basta ang homes siguro dito ng Aurora, papasok ako, kayo na bahala. Pigilan. Yung mga players, by the way, US at 1-2-6. For Demon Kite naman 4-2-4. So yung connection ng layering of skills ay nandoon para sa dalawang players ng Aurora. Or sa lahat ng players, rather. At kung tutuusin, no, Chantel, itong mga heroes na pinapanood natin in this game, lahat talaga sila may crowd control layering. Hindi lamang ang Fnatic Onyx ang may combo na napakatagal ng crowd control, kundi Aurora MLBB na rin. Kapag tumama ang mga skills ni Rene J sa'yo, expect mo na nandyan na agad ang Raging Glacier na nagmumula dito kay Yue and of course, the Spear of Alpha from Demon Kite. Kaya naman, in this Lord push sa may bandang ibaba, kailangan mag-ingat ang dalawang teams dahil kung may isang mahuli, hindi na magigising pa. Oh, tsaka ano ngayon, parang umiinit kasi yung laban. For sure, naiinitan na rin yung mga players. Parang pinapalimagan muna dito ni Yue. So parang yung nagiging sagot nila, uy parang sa iba yata manggagaling si King Kong.
if I'm not mistaken, para magka-cut ba ito ng minion wave? Or pwedeng may surprise play? Yung Fnatic Onyx Philippines, hindi natin sure, Umi, kung anong gagawin nila. Depende na to sa timpla. Pero nandyan pa rin naman si King Kong pero makakapag-recall na. At hindi na ata itutuloy pa ng Aurora MLBB ang pag-push dito sa base ng Fnatic Onyx. Kalma na muli. Pero bago umuwi ay kukunin na ang mga purple buff nila. Oo, papaypayan muna yung mga purple buff. Papaypayan muna yung mga areas sa mapa kasi masyadong mainit yung Renegade. nangyayari. At mainit yata si Renegade na mapasok. Hindi si Edward ang mauuna. Diretso Bang! Prime At King Kong kanila makukuha. Bruce Boswell. Pero si Kirk makakatakas gamit yung kanyang ultimate. So unti-unting kumakatok ang Aurora dito sa itaas. Merong pagsibat para dito kay Kenra pero hindi sapat. Kaya naman unti-unting mawawala mga players dito ng Fnatic Onyx Philippines. Si Kenra na lang ang natitira para dumepensa. Meron pang minion wave sa top lane. And may dadating sa may bottom lane. Parating na ang minion wave. Kelra laban sa 5. Game 7 na ba? Mukhang Game 7 na yata talaga ang kanilang gusto. Ano ba ang sinabi ng matla? Game number 7, Aurora! Ramdam ang yanig sa MPL Arena as we head on to Game 7. Hindi pa tapos, hindi matatapos. Makakakita tayo ng final Game 7. Back to 0 para sa ating serye championship. Punta na tayo sa mga tropa sa Infinix Game Tambayan. Roar!